Bento baon for Sophie! Since kakapalit lang namin into Lego room theme, naisip kong gawa ng Lego bento baon si Sophie. Ngayong weekend kasi, nagkaroon siya ng assessment sa school. Late kasi siya nag-breakfast that day, 1 PM yung assessment niya. Kaya naisip ko, baka late din siya mag-lunch, pabaunan ko na lang. Sorry din pala, first time ko lang kasi gumawa ng ganitong klaseng baon. Usong-uso nga to, kasi ang dami kong nakikitang ganito, ngayong simula na yung pasukan, nakaka-inspire talaga. Hindi lang dahil uso, pero behind this cute bento baon na ginagawa natin mga nanay, galing yan sa pagmamahal dahil gusto natin kumain sila ng masustansya kahit wala sila sa bahay or kasama natin. Okay din nga yung mga home-cooked meals dahil alam natin mismo kung ano yung kinakain ng mga anak natin. And I'm sure every child appreciates our efforts. Di man sila makapagpasalamat ngayon, nakatatak yan for sure sa mga isip nila hanggang sa tumanda sila. Na, uy, si mama, dati pinagpe-prepara ako ng pagkain pag pumupunta ng eskwelahan. So, in-steam ko na nga yung veggies. Yung mga nahiwa na hindi naka-shape, binoil ko naman para sa fur babies ko. Pwede din gamitin sa ibang bagay, like kung magluluto kayo ng sarili nyong gulay for the family. So, kumuha na nga ako ng rice para ready na lahat. Pagkaluto, alam nyo ba, dito talaga ako pinaka nag-struggle kasi yung paglalagay nitong mga bilog-bilog sa ibabaw ng Lego. Diyos mio, hirap na hirap talaga ako. Feeling ko baka mas madali kung plastic straw yung gagamitin ninyo. Pero yun, wala kasi akong plastic straw dito. So, yun nga, ito yung ginamit ko. And minsan nagbe-break talaga yung veggie. So, kung gagawa kayo nito, baka mas okay kung may extra kayo para in case masira yung isa. Meron pa kayong pamalit. So, yan, nag-improvise na lang din ako. Sinama ko sa kanin yung pumpkin na nasira. Para at least kahit yung rice niya may gulay, diba? After niya, nilagay ko na sa rice molder. And ang cute din naman ng kinalabasan kasi parang naging yellowish rice siya. Instead kasi na artificial food coloring yung ilagay natin. And mas okay kung at least galing sa gulay or totoong pagkain yung pinanggalingan ng kulay. Dahil may mga nasira ding carrots, ayan, nilagay ko na lang din dun sa isang rice na imo-mold ko. Hindi lang siya sobrang nag-blend katulad nung kanina sa pumpkin. Pero okay naman na din yung kinalabasan. Naging makulay nga talaga yung Lego baon niya. After malagay ng rice, nilagay ko na yung mga Lego pieces. And hindi man perfect pero ang cute ng kinalabasan. Nagdagdag na din pala ako ng few pieces of Spam. And kung makikita nyo, hindi siya okay tignan, pero carry bells na din. Mukhang Lego na nasira. Char. Pinabaunan ko din pala siya ng fruits. Mas okay pala kung may fruits, dapat may ice pack kayo. Although ako hindi pa ako nakakabili. And ito naman kasing baon niya, saglit lang kasi siya sa school. Ito na nga din ang kwento. Dahil excited na din siya kumain, Diyos mio, nandito pa lang kami sa bahay, kinain na pala niya to. Yung isa pa niyang fruit is grapes naman, and hinahati ko siya talaga sa kalahati. Choking hazard kasi siya for kids until age 4. Dati pa nga ginagawa ko, binabalatan ko yung grapes. Yun na yun nung baby pa talaga siya. So yun, better safe than sorry, diba? And then, nilagyan ko lang din siya ng Yakult, and lagi kaming may baang water. And then, pumili lang ako ng fruit picks na bagay dito sa Lego bento baon natin. Make sure na lang din na turuan natin yung mga anak natin na gumamit ng fruit picks, lalo na sa mga first time gumamit nito. O diba, ayaw magpahuli ng grapes. Although, dati na kami gumagamit nito, kaya si Sophie, alam naman na niya kung paano siya gamitin. Yay! Ito na yung Lego bento baon ni Sophie! At sabi ko nga sa inyo, hindi na nakarating yan ng school, pinagmalaki pa kay teacher, pagbukas naman daw ng bag, wala namang laman. Milk na lang at saka biscuit. Pero nakakatuwa kasi proud siya, kaya picture na lang yung pinakita namin kay teacher. Kung gusto niyo makita yung aftermath, check niyo na lang yung comment sa FB. Yan na nga siya, gustong-gusto nang pumasok sa loob kasama si teacher, iniwan na ako, hindi man lang nagbabay ng maayos. Pero alam nyo, grabe, super proud talaga ako kay Sophie. Oh guys, kung meron kayo masasuggest na bento baon ideas for us, comment nyo na lang. Love, love!